Hindi pa ako nakakita ng babaeng kasing swerte niya. Hindi siya kailanman nagdadala ng payong sa maulan. Kailangan lang maghintay ng 3 segundo, tiyak nalilino ang langit. Agad na huminto ang isang taxi sa harapan niya, pati ang pamasahe, pinabayaran na ng langit, at ang mga nag-like sa harap ng screen. Mas lalo pang makikinabang sa kanyang swerte. Sa daan, puro berdeng ilaw, walang sagabal. Dumating na ang nakababatang kapatid sa ibaba ng kumpanya. Pagbaba ng sasakyan, gusto niyang mag-retouch. Sa harap niya ay may isang malaking salamin. Kahit na hindi siya nakasakay sa elevator, hindi siya nag-alala. Paglingon niya, may isang bakanteng elevator. Naka-encounter pa siya ng isang gwapo at mayaman. Pagdating niya sa meeting room, na-late siya. Ngunit ang leader ay naipit sa elevator dahil sira ito. Talagang hindi makararating. Pero nandito na ang kliyente. Si Xiaomei ay pilit na nagtatagal ng oras. Ngunit hindi ito pinansin ng kliyente. Tumayo at handang umalis. Walang magawa. Tiningnan ni Xiaomei ang nakakatawang wallpaper ng computer. Sa kabila ng pagiging seryoso, nag-iimbento siya. Ipinakilala kay kliyente ang plano para sa proyektong ito. Sa wakas, nakuha ni Xiaomei ang pabor mula sa boss niya. Lubos siyang nasiyahan sa kanyang plano. Nang malaman ng kanyang boss na dumating, diretsyong itinaas si Xiaomei sa posisyon at pinataas ang sahod niya. Binigyan pa siya ng isang corporate credit card. Pwede niyang gastusin kahit kailan niya gusto. At hindi pa dyan nagtatapos. Masaya si Xiaomei. Pag-akyat ng hagdang pababa, bumili lang ako ng isang scratch card para mag-celebrate. Diretso akong nanalo ng grand prize. Nainis ang 2 best friend ko sa sobrang inggit. Ikaw ang pinakamaswerteng tao sa mundo. Paano mo nagagawa iyon? Paano mo nagagawa iyon? Sabi ko na sa'yo, ay scratch mo lang yung silver box, ay scratch. Para makabuo ng conclusion. Plano ni Xiaomei para sa party na inorganisa ni Party A. Mabilis na naganap ayon sa schedule. May mga mananayaw sa gitna ng entablado na nagdadala ng atmosfera. May mga hiwalay na kwarto sa magkabilang panig. May mga sofa at kurtina para sa mga boss na gumawa ng masama. Talagang nagliyab ang buong lugar. Sobrang nasiyahan ang Partido A dito. Bilang karagdagan, naghanap si Xiaomei ng mga lider. Isang gwapong lider ang labis na nasisiyahan sa kanyang mga plano. Agad niyang dinala ang gwapo sa pribadong silid. Nang makapagpahinga, si Xiaomei ay pumunta sa gitna ng dance floor. Mag-relax sandali. Ang nakamaskarang lalaki sa harap niya ay may magandang koneksyon sa kanya. Umaabot na sa ganitong sitwasyon ang atmosfera. Hindi nila napigilan ang kanilang sarili at naghalikan sila. Ngunit hindi alam ni Xiaomei na ang halik na ito ay magbabago sa kanyang kapalaran. Gagawin siyang pinakamaswerteng tao sa buong mundo, na magiging pinakamasamang tao. Kakadalawa pa lang niyang hakbang, naputol na ang kanyang takong. Nag-squat siya para tanggalin ang sapatos. Pero, ayun, napunit ang kanyang palda, at hindi pa ito tapos. Medyo nababahala siya kaya kumain lang siya ng isang date, at muntik ng mabilaukan. Sa oras na ito, hindi pa alam ni Xiaomei ang bigat ng sitwasyon. Sa susunod na segundo, dinala siya ng mga pulis nang walang dahilan, at tinanggalan pa siya ng trabaho ng kanyang boss. At kinabukasan, nang siya ay makapagpiyansa, naghahanap na siyang sumakay ng taxi. Diretso siyang nabasa ng putik. Ang langit na dati maliwanag, biglang umingay sa malalakas na kulog, at umulan ng malakas. Nahihirapan si Xiaomei na makauwi sa gitna ng ulan. Ngunit pagdating niya, nagkaroon ng pagbaha sa bahay. Halos gumuho na ang bahay. Sa kawalang magawa, kinuha niya ang mga bagay para manatili sa bahay ng kaibigan niya ng ilang panahon. Nang gabi, naligo si Xiaomei sa bahay ng kaibigan niya. Gusto niyang patuyuin ang kanyang buhok, ngunit napasok ang buhok niya sa blow dryer. Nang hilahin niya ito, nabasag ang salamin. Mas masahol pa, kumikislap ang kuryente ng blow dryer. Agad na itinapon ni Xiaomei ito sa bathtub. Dahil dito, nawala ang kuryente sa buong gusali. Si Xiaomei ay nag-collapse. Nakahanap siya ng isang manghuhula. Gusto niyang magtanong tungkol sa nangyari. Sinabi ng manghuhula sa kanya na ito ay isang halik ng isang lalaki. Nawala ang kanyang swerte. Nais niyang bawiin ang swerte.